Kamusta? Tayo ngayon ay nasa Quarter 3, Week 3 sa Ask Ginatugang Filipino at ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang pagtukoy sa kasarian ng pangalan. Kasama niyo ako, ang inyong gurong tagapayo, walang iba kundi si Teacher Monica. Kaya kung handa ka na, halika na, mag-aral na tayo. Bago tayo magpatuloy, balik-aralan muna natin kung ano nga ba ang pangalan. Ang pangalan ay ngalan ng tao, lugar, bagay, hayop o pangyayari. Ang mga halimbawa nito ay Ginang Pio Quinto na isang pangalan para sa tao. Paaralan, ito naman ay pangalan para sa bagay. Suklay, ito naman ay pangalan para sa bagay. Aso, ang pangalan para sa hayop. At Pasko ay halimbawa ng pangalan sa pangyayari. Ayan, natandaan mo na ba kung ano ang pangalan? Muli, ang pangalan ay ngalan ng tao, lugar, bagay, hayop o pangyayari. Alam mo ba na halos lahat ng nasa paligid natin ay may pangalan? Tama, tumingin ka sa iyong paligid at magsabi ka ng mga ilang bagay na masasabi mong may pangalan. Mahusay. Ngayon ay handa ka na para sa pagpapatuloy ng ating balik-aral. Alam mo rin ba na ang pangalan ay may dalawang uri? Ito ay natalakay na natin sa mga nakaraang aralin. Ngunit para sa araling ito, babalikan natin upang lubos mong maunawaan kung ano nga ba ang dalawang uri ng pangalan. Ang una ay ang pangalang pantangi. Ito ay ang tawag sa tiyak na ngalan ng tao, lugar, bagay, hayop o pangyayari. At ito ay nagsisimula sa malaking letra. Tama, ang pangalang pantangi ay makikilala mo kung ito ay nagsisimula sa malaking letra. Narito ang ilang halimbawa. Ginang Pio Quinto, Magdalena, Oppo cellular phone, Tagpi. Ang Tagpi ay pangalan ng aso. At bagong taon. Kapag sinabing pangalan pantangi, ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao. Kaya ito ay nagsisimula sa malaking letra. Tayo ay magpatuloy. Pangalang pambalana, ito ay ang tawag sa karaniwan o hindi tiyak na ngalan ng tao, lugar, bagay o hayop. Kung kanina ay may tiyak na pangalan, ang pangalang pambalana naman ay hindi tiyak. Ito ay nagsisimula sa maliit na letra liban na lamang kung ang pangalang pambalana ay ginamit sa unahan ng pangungusap. Diba? Ang pangunang letra sa bawat pangungusap ay laging malaking titik. So yun lamang ang pagkakataon na maaaring ang pangalang pambalana ay gagamit sa malaking titik. Pero kalimitan o kadalasan ito ay nagsisimula sa maliit na letra. Narito ang mga halimbawa: guro, bayan, telepono, aso, at pista. Ayan. So alam na natin muli kung ano ang pangalan at ang dalawang uri ng pangalan. Ang pangalang pantangi at ang pangalang pambalana. Ngayon ay handang-handa ka na para sa panibagong aralin natin sa araw na ito. Alam mo ba na bukod sa uri ng pangalan, ang pangalan ay mayroon ding kasarian? Tama, kagaya mo at kagaya ko, ang pangalan ay mayroon ding kasarian. Nais mo na bang malaman kung ano ang mga kasarian ng pangalan? Magpatuloy na tayo. Upang ating malaman at lubos nating maunawaan kung ano ang kasarian ng pangalan, gumamit tayo at magbasa ng isang tula. Sabayan mo si Ma'am habang binabasa ang tulang Ang Aming Pamilya. Masipag si ama, mabait si ina, matulungin si kuya, at si bunso naman ang nagpapasaya sa aming pamilya. Si ate ang tagalaba. Ako naman ang tagaplansya. Mga gawain sa bahay, ginagawa namin ng sabay-sabay.
pagtutulungan ay mahalaga sa aming pamilya. Sa aming pamilyang laging masaya. Kung ang lahat ay may pagkakaisa, lahat ay ngingiti sa tuwi-tuwi na. Ayan, alam kong inaantay mo na kung ano mga katanungan na maaari kong itanong mula sa tulang ito. Paalala, kung meron kang nakaligtaang impormasyon, maaari mong muling balikan ang presentasyong ito at basahin mong muli ang tula para sa gayon ay lubos mong maunawaan ang mga susunod na katanungan. Ayan. Hango sa tulang ang aming pamilya, narito ang ilan sa pangalang nakuha natin. Magkapareho ba tayo ng mga pangalang nakuha sa tula? Naisulat mo ba ang pangalang ina, ama, bunso, bahay, kuya, at ate? Kung pareho tayo, mahusay ka at alam mo na talaga kung paano kumilala ng pangalan. Ang susunod kong tanong, alin-alin ang mga pangalang tumutukoy sa ngalan ng babae at lalaki? Alin dito ang mga pangalang ginagamit mo sa babae at alin naman ang mga pangalang ginagamit mo sa lalaki? Tingnan natin. Ayan. Narito ang mga pangalang pambabae na ginagamit natin sa babae. Una ay ang ina, nabanggit sa tula, at ang pangalawa ay ate. Sila ay ang pangalang pambabae. Ngayon, maaari buwang sabihin sa akin kung ano ang pangalang pambabae? Tama ka, ang pangalang pambabae ay ginagamit sa babae. Kaya ang kasariang ito ng pangalan ay tinatawag na pangalang pambabae. Mayroon ka pa bang ilang halimbawa na naiisip para sa pangalang pambabae? Mahusay. Ayan. Sa ating paligid, maaari tayo makakita ng mga pangalang pambabae na binabanggit natin na hindi natin namamalayan. Ngunit simula sa araw na ito, alam mo na sila ay pangalang pambabae. Ngayon naman ay alamin natin kung ano ang mga pangalang panglalaki na ginamit sa tulang ang aming pamilya. Narito naman ang mga pangalang panglalaking ginamit sa aming pamilya. Una ay ang ama at kuya. Ayan. Bakit kaya sila tinawag pangalang panglalaki? Tama ka. Sila ay pangalang panglalaki dahil sila ay ginagamit para sa panglalaki. Iyan. Sa ating paligid, kagaya ng sinabi ko kanina, mayroon tayong mga ginagamit na pangalang panglalaki na hindi natin namamalayan. Pero simula sa araw na ito, alam mo na sila ay pangalang panglalaki. Narito naman ang pangalang di-tiyak. Sa larawan ay makikita mo ang isang sanggol. At ito ay binanggit sa tula, bunso. Pero ang pangalang ito ay di-tiyak. Bakit kaya? Maaari mo bang sabihin kung bakit? Ang sabi mo ba na ang batang ito ay hindi natin alam kung babae o lalaki? Tama ka. Hindi tiyak ang kasarian ng sanggol na ito kung kaya't ang pangalang ibibigay natin sa kanya ay di tiyak. Hindi mo alam kung siya ay babae o lalaki, kaya siya ay hindi tiyak ang kasarian. Marami pang halimbawa na hindi tiyak. Halimbawa, pinsan. Diba mayroon kang babaeng pinsan at lalaking pinsan? Ngunit pag sinabi ko lamang, mayroon akong pinsan, hindi mo masasabi kung ito ba ay babae o lalaki. Ang isa pang halimbawa ay kapatid. Bakit? Dahil meron kang kapatid na babae at meron ka ring kapatid na lalaki. Hindi mo tiyak kung ano ang kasarian ng binanggit na pangalan. Kaya siya ay pangalang hindi tiyak. Naunawaan ba? Mahusay. Punta naman tayo sa pangalang bahay.
Ito ay kabilang sa pangalang walang kasarian. Masasabi mo ba kung bakit ito ay tinatawag na pangalang walang kasarian? Tama ka muli. Ito ay pangalang walang kasarian dahil hindi siya babae o lalaki. Ito ay marami sa ating paligid na hindi mo masasabi kung siya ay babae o lalaki. Halimbawa nito ay ang bahay kasi wala namang babaeng bahay at wala ring lalaking bahay. Ilan pa sa mga halimbawa nito ay silya, unan, baso. Sa paligid mo ba ay maaari ka makapagbigay ng mga halimbawa ng pangalang walang kasarian? Mahusay. Maraming halimbawa ng pangalang walang kasarian. Ayan, ngayon ay alam na natin kung ano ang 4 na kasarian ng pangalan. Una ay ang pangbabae, ikalawa ang panglalaki, pangatlo ang ditiyak, at panghuli ay ang walang kasarian. Tandaan mo palagi ang 4 na kasariang ito. Kung nalilito ka at mayroon pang hindi pagkakaunawa, maaari mong balikan ang ating naunang diskusyon upang lubos mo itong maunawaan. Ngayon ay siguradong handa ka na sa tinatawag na Teacher Challenge. Handa ka na ba? Ayan. Sa iyong screen ng cellphone ay makikita mo ang isang puno. Sa punong ito ay napaliligiran ng mga pulang mga bagay. Ang pulang mga bagay na ito ay naglalaman ng mga pangalan. Tama ka. Ito ay mayroong 20 pangalan na aalamin natin kung ano-ano ba ang kasarian. Handa ka na ba? Kung handa ka na, ay bibigyan kita ng 3 minuto. Tama, 3 minuto upang sagutan at isulat ang bawat bilang sa iyong notebook. 1 to 20, isusulat mo ang sagot sa bawat pangalan. Halimbawa, sa number 1 ay tita. Nakikita mo ba yung mga bilang? Number 1 ay tita. Ano ba ang tita? Ito ba ay pambabae? Panglalaki? Ditiyak? O walang kasarian. Okay? So, sa notebook mo, isusulat mo ang 1 to 20 lamang, sagot lamang. Hindi mo na kailangang isulat kung ano ang salitang iyong binasa. Bibigyan kita ng 3 minuto upang sagutan ang katanungang ito.
Ayan. Tapos ka na ba sa iyong gawain? Nalaman mo na ba kung alin dito ang mga pangalang pangbabae, panglalaki, titiyak at walang kasarian? Kung handa ka na, halika at i-check natin kung tama ba ang mga naging kasagutan mo. Handa ka na ba? Okay, sa number 1, ang katanungan ay tita. Ano ang iyong sagot? Ang naging sagot mo ba ay pambabae? Kung tama ang iyong kasagutan, lagyan mo ng isang check ang iyong sagot. Number 2, mesa. Ano ang iyong sagot? Ang naging sagot mo ba ay walang kasarian? Tama. Kung tama ang iyong sagot, lagyan mo ito ng isang check. Kung mali naman ay okay lang. At least, alam mo na kung ano ang tamang sagot. Magagamit mo yan sa mga susunod nating gawain. Ikatlo, tatay. Ito ay panglalaki. Pangatlo, ito ay pang-apat, ito ay doktor. Ito ay di tiyak. Bakit hindi tiyak? Dahil meron tayong doktor na babae at meron din doktor na lalaki. Number 5, aso. Ito ay hindi tiyak. Tama. Bakit? Dahil meron tayong babaeng aso at mayroon ding lalaking aso. Number 6, computer. Ito ay walang kasarian. Tama. Number 7, meron tayong pinsan. Tama ka. Ito ay hindi tiyak. Number 8, meron tayong kuya. Ito ay tama, panglalaki. Number 9, meron tayong papel. Ito ay walang kasarian, mahusay. Number 10, meron tayong nanay. Pambabae. Tama. Tsikan mo ulit ang iyong sagot kung ito ay wasto. Susunod ay 11, tito. Ang naging sagot mo ba ay panglalaki? Mahusay. Tama ang iyong sagot. Number 12, lola. Ang sagot mo ba ay pangbabae? Mahusay ka. Tama ang iyong sagot. Number 13, ito ay kaibigan. Ang tamang sagot ay di tiyak. Dahil meron kang babae at lalaking kaibigan. Number 14, lapis. Ang tamang sagot ay walang kasarian. Sumunod naman ay 15 or ika-15, manong. Ito ay panglalaki. Number 16, damit. Ang sagot ay walang kasarian. 17, lolo. Ang sagot ay panglalaki. 18, meron tayong ate. Ang tamang sagot ay mahusay ka, pangbabae. Ika-19, meron tayong lapis. Ang tamang sagot ay tama ka muli, walang kasarian. At para sa ika-20, meron tayong mag-aaral. Ang tamang sagot ay di tiyak dahil meron tayong mag-aaral na babae at mayroon ding lalaki. Mahusay. Ayan. Nalaman mo na ang 4 na kasarian at nagamit mo ito sa ating unang gawain. Magpatuloy na tayo. Ayan. Galing mo, ipakita mo. Ito naman ang iyong gagawin. Sa iyong sagutang papel, isusulat mo ang makiksalong guhit kung ang bawat pangungusap ay pambabae, panglalaki, bitiyak o walang kasarian. Ito ang isasubmit mo sa akin. Isusulat mo yung 1 to 10, hindi mo na kailangang kopyahin, yun lang may salungguhit, sundalo, sa katapat, ilalagay mo kung ano ang kasarian nito. Pambabae, panglalaki, hindi tiyak o walang kasarian. Sa iyong sagutang papel, isulat mo ang iyong buong pangalan, ang iyong grade at section, at kung anong subject ang sinagutan mo ngayon. Okay? Number 1,
Matapang na sundalo ang pinarangalan. Ang makikita ko dapat sa number 1 mo ay sundalo at sa katapat ay kung ano ang sagot mo. Number 2, isang mananahi ang kaibigan ko. Ikatlo, tumawid sa ilog ang kaibigan kong si Pedro. Ika-4, ang bag ko ay bago. Ika-5, masarap magluto si nanay. Ika-6, mabilis lumangoy si Jose. Ika-7, matalik na kaibigan ko si Mara. Ika-8, mabango ang mga bulaklak sa hardin. Ika-9, mabait sa akin ang aking kapatid. Ika-10, madaming bato sa aming harapan. Ayan. Screenshot ko ito para isend ko sa ating group chat para maaari mong mabalikan kung ano ang iyong naging kasagutan. Ayan. So, yan ang unang gawain na hahanapan ko ang iyong kasagutan. At tayo na magpatuloy. Narito naman ang ikalawang gawain na hahanapin ko rin ang sagot mula sa iyo. Ang panuto, piliin sa loob ng panaklong. Pag sinabing panaklong ay parenthesis. Ang mga dapat gamiting pangalan na bubuo sa diwa ng pahayag. Isulat ang iyong sagot sa malinis na papel. Kagaya ng nauna, sagot lamang ang isusulat mo. 1, 2, 3, 4, 5 at ang napili mong sagot sa loob ng panaklong. Number 1, bumili kami ni ate, nanay, bunso ng gamit sa paaralan. Siya ang nakakatanda kong kapatid. Ikalawa, si Kuya Mark ay pinsan, kapatid, tito ko. Anak siya ng kapatid ng tatay ko. Ikatlo, dumating ang tiya, tiyo, nanay ko galing Maynila. Siya ay kapatid na babae ni nanay. Ika-4, ang bayaw, bilas, tiya ko ay masarap magluto. Siya ay asawa ng kapatid kong babae. Ika-5, gusto ni kuya, ate, bunso ng bola para maglaro ng basketball. Siya ang panganay na lalaki sa pamilya. Ayan. So, dalawang gawain ang binigay ko sa inyo at yun ang hahantayin ko sa group or sa akin na lamang. I-message mo na lamang ng direkta si ma'am para hindi na mapahalo sa iba pa ang iyong kasagutan. At ang iyong kasagutan ay minomonitor ng ating punong guro na si Binibining na si Artes Torres. Kung kaya naman, siguraduhin mo na nakapagpasa ka ng sagot at napag-aralan mo mabuti bago mo ipasa sa akin ng iyong sagot. Lagi mong tatandaan, ang pangalan ay may kasarian at ito ay maaaring pambabae, panglalaki, hindi tiyak o walang kasarian. May katanungan ka pa ba? Kung mayroon kang hindi naunawaan, huwag kang magdadalawang isip na tanungin ako sa aking Facebook Messenger at alam mo naman kung ano ang aking Facebook IGN. Kung wala na, grade 4, sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Ako nga pala muli ang inyong gurong tagapayo, si Teacher Monica. Hanggang sa muli!